Big shout out sa mga kababayan ko dito sa Gdansk, Poland. At big shout out din sa mga kababayan ko sa buong Poland at sa buong mundo. So welcome to my vlog mga kababayan. Pag-usapan natin yung mga uri ng visa dito sa Poland, dahil nga nagpalit ng regulation ang immigration, so may naglabas din ang Poland.pl na mga uri ng visa para sa gabay ng mga manlalakbay dito sa Poland. So ano-ano ba yung mga uri ng visa or klase ng visa na pwede nyong kunin sakaling bisitahin ninyo itong Poland mga kababayan? So sinasabi nga dito na Schengen visa. So ang Schengen visa is hanggang 90 araw para sa turismo, negosyo, pagbisita sa pamilya at kaibigan. So siguro dito sa pinupunto ng Schengen visa, hindi ka pwedeng magtrabaho. So siguro pwede kang magstay hanggang 90 days only. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako expert pagdating sa mga ganitong regulation. So itong ginagawa ko lang para meron kayong idea at gabay. So pwede rin kayong magkonsulta sa mga malalapit na lawyer sa inyong lugar or mga expert pagdating sa pagbibigay ng mga visa papunta dito sa Poland. So ang pangalawang sinabi dito ay national visa. So higit sa 90 araw para sa trabaho, pag-aaral, reunification ng pamilya or iba pang mahabang pananatili. So national visa, ibig sabihin pwede rin kayong magtrabaho dito or mag-apply kayo ng working permit. So tatagal ng up to 90 days ang national visa. National visa mga kababayan. So ito yung pangatlong sinabi dito, work visa para sa mga dayuhang may alok na trabaho sa Poland. So dito sa work visa, kabilang ako dito dahil isa akong empleyado ng Poland. So, sabi ko nga sa inyo, unlimited yung matatanggap nyong working permit. So kumbaga renewal, 3 years yung validation. After 3 years, pwede ulit kayong mag-apply. Kung wala kayong naging violation dito sa Poland or sa inyong company, so maaari po kayong mag-renew ng maraming taon hanggat kaya ng katawan nyo mga kababayan. So ito, pang-apat ay yung study visa para sa mga international na estudyante. So sa ngayon nga, ang international student or study visa ay hindi na pwedeng magtrabaho. For example, pumunta kayo ng Poland para sa study lang. Yan yung bagong nilabas ng immigration or ng Poland law. Kung ikaw ay isang student, kinakailangan mo lang mag-aral dito sa Poland at mag-focus sa pag-aaral. Kasi few years ago, pwede kayong magtrabaho dito during study. Sa ngayon, hindi na pwede. Yan na yung bagong regulation dahil nga sa ginawa ng mga African. So ginawa nilang parang paraan yung pagiging student visa. So kumuha sila ng student visa dito. And pagdating dito, kanya-kanya sila ng talunan or hindi naman sila nag-aaral. Kanya sila ng apply ng trabaho. So yan yung naging dahilan. So malaking problema din yan nung mga nakaraang taon. Kaya pinalitan ang batas sa isang student visa. So kung ikaw isang student visa, dapat maging malinaw sa inyo na
student ka lang at hindi ka pwedeng mag-apply ng trabaho or makakuha ng kontrata sa isang company. So, business visa ang pang-anim para sa mga negosyante at kinatawan ng negosyo. Kung ikaw ay may-ari dito ng isang business, so pwede kang magstay dito ng pangmatagalan at pangmahabang panahon. Especially kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya dito sa Poland. So, malinaw naman yan mga kababayan. Family reunification visa para sa mga miyembro ng pamilya ng mga mamamayan o residente ng Poland. So, para dun sa mga laking nakapangasawa ng mga lokal na tao, babae man yan o lalaki, so pwede po kayo magstay ng pangmatagalan dito at makakuha ng visa na long stay or maging isang permanent resident dahil miyembro po kayo or nakapangasawa po kayo ng Polish or ng lokal na tao dito sa Poland. Sa mga kinakailangan at proseso, tingnan ang website ng Embahada or Konsulado ng Poland para sa pinakambagong impormasyon. So maghanda ng mga kinakailangang dokumento tulad ng valid passport, application para sa visa, at patunay na financial na kakayahan. So kinakailangan nyo mag-prepare ng proof of payment para sa pagkuha ng mga uri ng visa, mga kababayan. Mag-subscribe kayo para sa mga gabay at paglalakay informasyon sa visa. Huwag kalimutan i-click ang aking notification bell mga kababayan para maging updated kayo sa mga susunod kong video patungkol dito sa Poland. So ang lahat ng yan mga kababayan ay disclaimer lamang. So hindi naman ako talaga ang galing sa akin itong video, ang article na to. Kumbaga, hindi naman ito galing sa akin mga kababayan. Kumbaga, galing ito sa article, itong mga sinasabi ko sa Poland.pl, sa website ng Poland.pl mga kababayan. So ito ay gabayan nyo lamang para maging aware yung mga kababayan na nagnanais maglakbay, pupunta dito sa Poland mga kababayan. So kung meron kayong mga katanungan sa aking YouTube channel, so pwede po kayong mag-iwan ng mga comments sa mga videos na na-upload ko na. At for sure, ay re-replyan ko kayo anytime pagkatapos po ng aking trabaho. So isa rin po akong OFW dito or manggagawa na gumagawa po ako ng video bilang isang libangan na rin. Kasi nga mapag-isa ako sa buhay dito or independent na OFW. Kaya hindi po ako lagi nakakagawa ng mahahabang video or long video. So, usually sometimes gumagawa po ako ng live para mas madali. Maging updated po yung mga kababayan ko na naghihintay ng bago kong upload. So, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, bilang isang independent na OFW, of course, kinakailangan kong suportahan yung sarili ko para sa mga financial na pangangailangan. Alam niyo naman, so alam ito ng mga OFW rin na kinakailangan kumayod ng doble para sa pangangailangan ng sarili at pangangailangan ng pamilya natin sa Pilipinas. Kung nais naman ninyo ng ibang mga katanungan or ibang video, so meron na po akong mga na-upload na video sa aking social media account na Facebook, Instagram, at dito rin po sa aking YouTube channel. So nagbibigay po ako ng mga ideas patungkol dito sa Poland mga kababayan. So, sabi ko nga sa inyo, magkakaroon tayo ng idea sa mga na-upload kong video dahil yan ay base sa aking experience at naranasan dito sa Poland mga kababayan. So hindi man ako ganun galing or ka-expert, at least meron po kayong mga ideas na maaari nyong gabay pag punta nyo dito o kung gusto nyo pong maglakbay dito sa Poland mga kababayan.
So once again, ako po si Adrian at isa po akong OFW dito sa Poland for 5 years na gumagawa po ng libangan na ganitong video para sa mga kababayang nangangarap makapunta dito, especially yung mga first timer na katulad ko before, ano. Isa po akong first timer before na nangarap ding makapunta dito. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako ganon ka veterano sa pag-abroad dahil first timer po ako, ano. So, maraming salamat din sa Panginoon dahil siguro sa gabay din niya at sa pagtatrabaho ko or tinulungan ko rin po yung sarili ko na talagang makapunta dito, ano. Sabi ko nga sa inyo, kinakailangan nyo ring tulungan yung sarili nyo kung talagang pangarap nyo makapunta ng Poland or ng Europe. So isang paraan ko po yan before nung mga panahong nangangarap din ako na makapunta ng Poland or ng Europe. So by the way, magkita-kita po tayo sa mga susunod kong video dito sa YouTube channel ko. So kung may mga katanungan, pwede po kayong mag-private comment sa aking Facebook account and Instagram account. And maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. And God bless mga kababayan.